Hala, mukhang makukulong ulit si Bong Revilla. Sa mga hindi nakakaalam mga kababayan, and of course familiar naman po ang karamihan sa nanonood sa atin, of course, karamihan sa inyo updated sa politics. And kung bago lang kayo sa channel natin, for sure nagawi kayo rito, 'di ba? Dahil nga interesado kayo or passionate kayo sa Philippine politics, for sure din. Alam niyo na nakulong na dati si Bong Revilla dahil sa PDAF scam. Tatlo sila. Si Bong Revilla, si Enrile na sumalangit na ba siya? Nasa langit na ba siya? Sumakabilang buhay na, di ba? And of course, si Jinggoy. Well, ang daing kamalasan ni Bong Revilla. Natalo ito nitong nakaraang election. Di ba tumakbo to? Dati, bumudots lang to, nanalo to. Sana all. Sumayaw lang ng budots, nanalo, di ba? Eh kaso mo, well, dati kasi naaaliw ang tao, no? Kasi nung mga panahon yun siguro ay sikat talaga ang budots na sayaw. Eh dapat dapat dati nagdayang-dayang din siya para nanalo pa siya ng mga nakaraan, di ba? But at least nung matapos siyang makulong at bumalik siya sa Philippine politics, tumakbo siya ulit senador, nanalo siya. Pero itong nakaraan, ngayong taon, no? Eh talo. Partida, nasa Senate slate pa siya ni Marcos Jr. Isa siya sa mga natalong senador ni Marcos Jr. Biro mo yun, may pera. 'Di ba? May budget. Nasa administrasyon siya kandidato siya ng administrasyon May aparatus. May makinarya. Talo. Balita ko, rigged pa nga yung elections nitong nakaraang Mayo Mukhang dinaya. 'Di ba nagrereklamo nga yung PDP laban candidates, 3 lang yung nanalo. Sino-sino yung nanalo sa mga Duterte supporters from PDP, 'di ba? Si Senator Bato, si Senator Bongo, tsaka si Marcoleta lang. Talo yung 7. Alright, 10 ang candidates ng PDP, no? Bukod dun sa 2 na isinali na lang up to the last minute. Pero si Bong Revilla kasi katakatakang natalo. Bakit? At ba't pinayagan ni Marcos Jr. na matalo to? Natalo pa siya ni Bam Aquino. Natalo pa ni Kiko Pangilinan. Si Sharon Cuneta nagkanda iyak-iyak na nga. Bakit ayaw yung iboto ang asawa ko? Bakit? Model na nga ng dagat yun Di ba? Ito ang dagat. Wow, dagat. Gumano lang si Kiko. Nanalo na. Kanda iyak-iyak na nga si Sharon kasi ramdam niya hindi mananalo yung asawa niya nitong nakarang elections. Nanalo! Si Bong Revilla, artista. Panday, 'di ba? Famous na ayan na superhero yung Panday, 'di ba? May movie siyang ganyan. Tapos sikat, gwapo. Panlaban ng Cavite. Pero alam niyo may narinig kami chika Itong si Bong Revilla ay parang kalaban niya ang mga Rimulya. 'Di ba ang mga Rimulya taga Cavite rin? Parang may rivalry ang Revilla at Rimulya sa Cavite. Kaya siguro siya natalo, no? Or maybe hindi siya magaling na senador, kaya walang impact yung pagiging senador niya. Pero still, ang mga Pilipino ay sanay bumoto ng familiar na mukha at pangalan. Paano hindi nanalo si Bong Revilla? Hindi kaya dahil nga mas dikit ang mga Rimulya ngayon sa Ngiwi administration? Sumuporta naman to sa unity noong 2022 Baka mas baka mas maka-VP Sara. Again mga kababayan, mukhang makukulong uli si Bong Revilla. Nakulong na nga before, mangiyak-ngiyak na nga yata, or at least sa picture, no? Maluha-luha na. Umaasa si Mr. Revilla na hindi na paaabutin ang reklamo laban sa kanya sa korte. Corruption din, plunder case mga ate. At saka yung sa ghost projects, mga flood control. Ito ang mahirap mga kababayan kapag kalaban mo yung, 'di ba? Kalaban mo ang babaeng ahas or kalaban mo ang nasa power. Yan nga, yang ang kaninang iwi. Dahil kung ikaw ay hindi susunod sa kanila at wala kang pakinabang at sa tingin nila ay kailangan kang i-dispatcha, hahanap sila ng butas. Kaya nga dapat kapag politiko ka, kahit 5 duling, huwag kang mangurakot Hahanapan ka ng baho. Kaya nga magtanim ng kaso, yun pa kaya may ginawa kang kabalbalan.
So, nagsusumamo si Bong Revilla, baka nga, alam niyo, ramdam ko makukulong 'to. Bakit? Not because wala naman akong alam na pananaraydor na ginawa siya. Ang alam ko lang talaga, kalaban ng mga Revilla ang Remulla clan sa Cavite. Parang gustong maghari ng mga Remulla sa Cavite. Even yung Tolentino, 'di ba? Kilala yun sa Cavite ang mga apelyedong ganyan, mayayamang angkan. Oh, yung Barzaga, yung tatay ni Kiko, namatay na nga lang, 'di ba? Pero yan yung mga nagra-rival sa Cavite. Shoutout sa mga taga Cavite. Nagawi na ba kayo sa Cavite? Familiar kayo sa mga sino nakakapasyal ng Cavite, even Tagaytay. Ang Tagaytay City kasi is part pa ng Cavite, hindi yan Batangas, ano? So, shout out po, napaka maunlad ng Cavite sana. Kasi matao, di ba? So, kung magnenegosyo ka dyan, mabili, mabenta, ganyan. And yeah, malaki ang population ng Cavite. Paunlad, parang Maynila nga rin eh. So, boom ang Cavite. Nga lang at sino kaya ang dapat sino kaya ang maghahari diyan? Mga Tolentino kaya, mga Remulla kaya, o itong mga Revilla na parang tingin ko kasi mga malamya sila ang Revilla, no? I think yung anak ni Bong Revilla na si Jolo, politiko rin, di ba? Tapos may party list pa yung mga yan, agimat party list, parang ganon. Eh, yung Jolo Revilla, kamukha ni Bong na anak niya, artista rin yun eh. Jolo, right? Parang ano rin, parang sabaw din pagka ini-interview. Parang hindi rin malalim na tao. Parang hindi matatalinong angkan. So kung medyo mahina, hindi lang physically, but you know, mentally, matatalo kayo ng mga basag ulong angkan. Right? Allegedly, yung mga Remulla ang nagpakulong kay PRRD. Or kasabwat. 5 sila, di ba? Pinangalanan ni Mangga. O, 2 Remulla, si Boyeng at si John Vic. Pinaganon-ganon doon, baka mamaya yung John Vic na nangangarap din maging senador sa 2028. Kaya kapag may mga rally, nakaganon sa mga rally. Tama ba? Baka may ambisyon din mag-senador yan balang araw. Crush daw yan ng babaeng ahas eh. Gwapo naman eh, tangkad pa. Tangkad, haba, charot. Eh si Bong Revilla, tangkad rin naman. I don't know kung mahaba ang pasensya sa ganitong labanan. Ano ba to mga kababayan? So, ito yung article, basahin ko lang, no? Bong Revilla umaasa na hindi na aabot sa korte ang reklamo laban sa kanya. Oh, anong korte ba? Kataas-taasang hukuman? May nagreklamo kay Bong Revilla? Ay, dahil kung wala kang pakinabang at saka malamya ka, if you cannot deliver, laglag ka. Feeling ko talaga mga kababayan, yun yung nabanggit ko kanina. Feeling ko makukulong to. Bakit? Humihingi talaga ng ng masasampulan ang mga Pilipino, di ba? Kapag si Ngiwi Jr. ay walang pinakulong na mga kilalang personalidad na involved sa korupsyon ng flood control projects, ang perception ng tao kay Marcos Jr., weak na Pangulo. Tama? So kailangan mga kilalang personalidad na guilty of anomalies, lalo na yung mga ghost projects, ang may pakukulong. Kailangan gumawa ng ingay. Hindi pwede yung mga maliliit na politiko lang na guilty naman pero hindi sikat. Ito artista. Kaya Bong Revilla, I don't know kung anong gagawin niya. Dapat na ba siyang magtago, mga ating? Or papayag siyang makulong? Meron kaya silang arrangement? Meron kaya silang usapan? Magpakulong ka na. Kasi kailangan namin ng kilalang personalidad. Kami nang bahala, makakalabas ka rin naman kaagad. Bibigyan ka naman namin ng pardon. Kailangan lang, di ba, talagang humihingi, kailangan heads must roll kasi mga kababayan eh. Kailangan may makulong para ang dating ni Ngiwi Jr. sa mga Pilipino ay strong siyang presidente. Eh ito, kilalang personalidad, kaalyado pa nitong nakaraang eleksyon, kandidato siya ni Ngiwi sa pagkasenador, inendorso siya ni Ngiwi. 'Di ba? Nasa alyansa to ng Bagoong Pilipinas. So, ang magiging ang magiging narrative diyan ni Ngiwi ay, wala akong sinisino, wala akong pinipili. Kaalyado ko man, kakampi, kaibigan, kakilala. Kapag may ginawang mali, dapat managot sa batas. Ganun agad ang drama ni Ngiwi, for sure.
Kaya Bong Revilla, ikaw talaga ang sacrificial lamb ni Ngiwi. Isa ka. Tama mga kababayan, pwede no? Basahin natin. Umaasa si dating Senador Bong Revilla na hindi naaabot sa korte ang reklamong graft na kanyang kinakaharap kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. Bahain ba ang Cavite? Mataas na lugar ang Cavite ah. Well, maybe yung mga bandang Bacoor, no? Imus. Yung mabababang lugar na malapit sa Maynila. Baka yun ang bahain. Pero yung mga parting mga pasilang Cavite na yan, mga ano ba yan? Alfonso Cavite, 'di ba? Indang ganun. Mga matataas na lugar na yan eh. Even yung Dasmariñas, mga paahon na yan eh. O, ba't may flood control? Yan. Kasi sagpang ng sagpang. Minsan pain lang yan ng babaeng ahas eh. 'Di ba? Tapos baka mamaya nangupit pa kayo sa komisyon. Eh, syempre, kailangan you can deliver. Tapos baka katulad ni Zaldico, eh baka hindi nakapag-deliver ng maayos or may dinispal kong pera, eh kapag tanim ng galit, madumot yang si madumot, di ba? Mapaghiganti si babaeng ahas. Huwag mo siyang lilinlangin sa pera. Ay, kung minamaliit mo siya porket siya'y punggok, mapanakit yan, di ba? Parang yun eh, tagas sa, ba? Parang hantik yan siya eh, no? Para siyang langgam, di ba? Matapos niyang personal na isumiti ang kanyang counter affidavit sa Department of Justice, ayun, ganon, nag-counter affidavit siya. Kasabay ng kanyang paghahain ng counter affidavit ay ang pagsusumiti rin ng mga ebidensyang layong pabulaanan ang mga paratang laban sa kanya. Talaga, may mga isinabit siyang proof na wala talaga siyang kinalaman, na wala siyang ghost projects, or wala siyang flood control projects. Eh kung hila-hilahin nila yung mga bakal dun sa mga pinagawa mong flood control, sabihin nila marupok, di sabihin nila, baka may kickback ka din eh. O, baka may mga insertions din siya nung siya'y senator pa, di ba? Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Francesca Senga, nananalig ang kampo ni Revilla na magiging patas ang DOJ sa pagbusisi ng ebidensya at hindi nahahantong sa judicial trial ang kaso. Kasi pagpipiyastahan to eh. Right? Baka mamaya may media coverage. Umaasa sa Revilla na magiging patas. You think magiging patas ang DOJ? Yung inupuan dati ni Remulla, you think magiging patas? Sino na ba ngayon ang DOJ? Wala pa yata, no? Bakante pa. Kasi ombudsman na sa Remulla eh, na-appoint, ang tawag dyan, na-promote na eh. Eh kung may mga alagad yun sa DOJ, syempre siya dati yung secretary ng Department of Justice. Marami na yung namantikaan, no? Or something. I don't know. Marami ng alagad doon siya. Or kahit sino po man ang pumalit dyan, hindi na masusunod siguro yung secretary ng DOJ. Ang masusunod dito yung babaeng ahas, yung hindi natin binoto, pero siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Umaasa pa raw siya. I mean, bakit ka aasa, Bong Revilla? Hindi pa ba mulat ang mata mo na kapag pinag-initan ka ng powers that be? Sino ba yung powers that be? Mukhang 3 yan eh. Baka 4 pa nga. Tambaloslos, babaeng ahas, yung diktador. Baka kasama pa dyan yung fruit cocktail, di ba? Palihim. Kasi lumalabas sa baraha yan ni Attorney Nick eh. Merong kumukumpas. Mukhang yung fruit cocktail yun. Matandang babae. Hindi lang halatang matanda kasi tad-tad ng retoke. Kilala nyo ang matandang babae na tinutukoy ni Attorney Nick? I-comment nyo nga dyan sa comment section kung sinong tinutukoy. Kasi nagkukunwari yung fruit cocktail na dikit sa kay VP Sara, pero traidora yan. Basang-basa ni Attorney Nick ang aura niyan. Alam niya. Kasi yan ang pinakamatalino yung fruit cocktail. Yan ang pinakamatalino sa magkakapatid. Or sa angkan ng mga yan. So, imposibleng wala siyang partisipasyon. At wala siyang contribution sa budulang nagaganap. 'Di ba? Marami nga yang maraming sumasamba diyan. Maraming mata yan eh. Yung mga double agents, karamihan diyan mata niya. Kaya umaasa ka pa, Bong Revilla? If I was you, I would, right? You think magiging patas? Kapag wala kang pakinabang, delikado ka. Ang mga kritiko ngayon, pinapatahimik. Nagawa nga nilang ipakulong si PRRD. Maasa ka pa.
Kung hindi mo naman dinidila pa yung bilat nung babaeng ahas, kung hindi mo hinahalikan ang paano at sinasamba, ay naku, mag-isip ka, Bong Revilla. Ha? Iligtas mo ang sarili mo sa kahit anong paraan siguro. Tama. Mahirap na. Demonyo ang mga nakaupo ngayon, Bong Revilla. At saka wala kang pakinabang sa kanila. Kasi, mga kababayan, kung rigged yung nakaraang election, kung totoong may dayaan, nakatulad ng nirereklamo ng mga natalong PDP laban senatorial votes, sina Atty. Jimmy Bondoc, sina Atty. Hinlo, sino pa. 'Di ba? Yung mga natalo sa PDP. Kasi yun ang accusation nila eh. Dinaya itong nakaraang elections. Kung dinaya, bakit hindi ka nanalo, Bong Revilla? Yan na nga ang tanong, mga ating. Kandidato ka ng administrasyon. Sikat ka. Dati kang senador. Talo ka pa rin. Nagbudots yan ulit ah. Wala namang visa ang budots ngayon, mga kababayan. Ano kaya ang maganda? Ano kaya ang dapat sinayaw ni Bong Revilla kung dapat noon nagdayang-dayang siya? 'Di ba? Or maybe, ayun nga, nagbudots, nanalo. Ano kaya yung latest dapat nag-twerk ba siya? Twerk like Miley. What the hell? Or kumaldagkal siyang, kumanyud-kanyud siyang ganun siguro, no? Naaaliw ang taong bayan sa kanya sa ganun eh. Dapat gumawa ka na ng lahat ng gimmick, Bong Revilla. Eh kaya lang nga, siguro din natalo ito bukod sa wala naman talaga siyang matinding contribution na tumatak sa Pilipino eh. Ano ang nagawa niya as senator? Ano yung na-submit niyang bill na naging batas na nakapagpaunlad ng buhay natin, na nakapagprotekta sa atin? Yung tipong controversial din, at saka nararamdaman ng taong bayan. Isa ka ba sa nag-push ng death penalty, Bong Revilla, para i-reinstate? Wala, di ba? So, ano ang naging impact mo sa taong bayan? Wala. Naging si Lito Lapid nanalo, mga ating. Yung hindi nagsasalitang senador, walang kaimik-imik, nanalo. Bong Revilla, sa tingin ko mga kababayan, mas naunang nagpahinga sa showbiz si Lito Lapid, right? Sino, Leon Guerrero ba yun siya? Hindi ko na inabot yung mga movies ni Lito Lapid. Pero yung mga movies ni Bong Revilla, inabot ko pa. Right, mas matanda si Lito Lapid, mas naunang artista. Ito mas bata-bata. So, kung tutusin, hindi ko nga kilala si Lito Lapid, basta ang alam ko artista daw yun. Yun lang yun. Pero, si Bong Revilla, familiar. May mga movies, may mga TV shows. Di ba, Kwela. I think may mga comedy shows pa nga ito, no? Right? Meron siyang mga TV shows na parang comedy. Kasi nare-recall ko na hindi lang siya pang heartthrob, parang pang comedy rin eh. Ang datingan ni Bong Revilla. Ano ba yung mga familiar sa inyo na na mga movies nito tsaka TV shows? Pa-comment nga po mga kababayan. But again, paano kung natalo? Kasi yung Bam Aquino, wala namang, ba't nalo yun? Masikat ka kay Kiko. Umiyak na nga si Sharon. Kinakabahan na nga si Sharon. Ba't ayaw daw iboto yung asawa niyan? Na alam ni Sharon matatalo. Paano nangyari hindi nahilot ang kandidasi nito? Bong Revilla, kandidato ka ng administrasyon eh. Di ba? Perceived nga na mas strong ang kandidato ng ni Ngiwi Jr. kasi pinagsama-sama kayong lahat. Plus bilyones. Ako, sabi nung Toby Chanco ba yun? Yung isang congressman na kamag-anak ni na Marcos Jr. Bilyones daw ang ginastos para sa mga rally ng mga senador ni Ngiwi Jr. Limpak-limpak na salapi ang ginamit. Bakit ka natalo? Misteryo talaga mga kababayan. Unless hindi ka gusto ng babaeng ahas, Bong Revilla. Kung tutuusin, kapag pinanalo ka, hindi mahahalatang dinaya. Tama ba mga ating? Kasi dati ng senador, plus artista, right? Plus maraming fans na, maraming nagmamahal, aliw pa, nakakaaliw. Aba, Jinggoy, ayun, plunder, malversation, charges eyed against ex-senator ombudsman ating. This is kahapon lang to na article, Sabi ng ombudsman, sino ang nasa ombudsman, mga kababayan? Si Boying Rimulya. Yan ombudsman Jesus Crispin Rimulya said that charges of plunder and
kababayan mo, kaprobinsya mo, or karibal nila sa Cavite. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Makakatakas kaya si Bong Revilla? Or makukulong? Makukulong ba ulit? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag niyong kalimutan pindutin yung bell icon ha para may notification kayo.